Aminado ang Department of Agrarian Reform, problema nila ang paghahanap ng lupa na pwedeng ipamahagi sa ilalim ng Agrarian Reform Program ng pamahalaan. Isa raw sa kanilang tinitignan para dyan ang lupa ng mga kampo ng AFP. Nakatutok si Tina Pangliban-Perez. Sa pagdepensa ng kanilang mahigit 11 billion pesos na budget para sa susunod na taon, ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform ang dami ng mga titulo ng lupang na ipamahagi na nila. Mahigit 136,000 na raw mula nang maupo ang Marcos Jr. Administration. Pero mahigit 101,000 pa raw ang titulong kailangang ipamahagi. Maliban sa mga magsasakang benepisaryo ng Agrarian Reform, pwede ring mabigyan ng lupa ang mga graduate ng 4-year agricultural courses, retired AFP at PNP personnel, rebel returnees at OFWs. Tanong ng OFW Party List, kailan kaya aktwal na mabibigyan ng lupa ang mga OFW? Sagot ng DAR, naghahanap pa sila ng lupa. Lahat po ng government lands na gusto namin sakupin, tumututol naman sila. O hihintayin lang natin na makakuha tayo ng lupa. Isa pa ho, yung mga AFP, nag-uusap kaming dalawa ngayon ni Secretary Gilbert Chodoro para ho ipamahagi naman nila kahit maliit na portion lang ng kanilang lupa. Panawagan naman ng isang kongresista. Huwag nyo na isama sa conversion at pagbigyan ng CLOA dun sa mga protected areas. May mga CLOA holders na nabigyan sa protected area. Hindi ho namin administration po yun. Ang mga lupang ipinamamahagi ng DAR, hindi pwedeng ibenta ng benepisaryo sa loob ng 10 taon. Pero tanong ng isa pang kongresista, bakit yung lupang matagal nang tinitirahan at tinataniman ng mga ati sa Boracay, binabawi raw ng DAR dahil may malalaking negosyante raw na gustong gawin itong resort at hotel. Binabulaanan nito ng DAR. Wala raw silang jurisdiction sa lupa. Before 2011, ando doon na yung ati at nakakapagtanim sila. And yet, nagkaroon ng soil evaluation, sasabihin, not good for agricultural, and ando doon na yung mga ati. That lot is owned by a private individual. Hindi ho pagmamayari ng gobyerno yan. Ayon sa Carper Law, yung coverage of DAR, of private farmlands, have lapsed last June 30, 2014. Kailan po in-issue yung titulo, yung CLOA? 2018. Kapag diniklara po ng Bureau of Soils na hindi po unfit for agriculture po yung lugar, hindi po namin pwedeng i-cover. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangliban-Perez, nakatutok 24 oras.